Tatlong rason bakit walang ipon ang OFW. OFW, bangko sa Pinas! Kailan ka magpapadala pang bayad ng tubig, kuryente at renta? Tuition na ni Bunso, birthday na ni Pamangkin, pambili ng sapatos sa ate kuya. Sounds familiar? Gasgas na ang mga linyang ito. Walang masama sa pagtulong sa pamilya. Natural yan, lalo na kung mahal mo sila. Pero ang tanong, tinutulungan mo rin ba silang tumayo sa sarili nilang paa? Kapag bigay ka lang ng bigay, hindi mo na malaya naging bangko ka na sa Pinas. At ang masaklap, puro withdrawal, walang deposit. Pero may paraan para maayos mo to. Turuan mo ang pamilya mong palaguin ang perang pinapadala mo. Hindi kailangan tumigil ka sa pagpapadala. Pero dapat matutunan din nilang dumiskarte para sa sarili nilang kinabukasan. Number 2, pinaghirapan ko to kaya deserve ko to! Admit it! Nasabi mo rin yan kapag araw ng sahod. Andyan ka na sa mall o gala o baka naman ready to claim na ang parcel mo sa 7-Eleven o Family Mart. Relate much? Meron kang iPhone 16 Pro Max pero hulugan naman. May sweldo ka nga pero ATM mo naman nasa sanglaan. Aray! Ang tawag dito, lack of delayed gratification. Imbis na ginastos agad sa gadgets o luho, palaguin mo ang sahod mo. Hindi masamang mag-reward sa sarili, pero huwag kalimutan ang mas mahalagang goals. Number 3, paycheck to paycheck. Masaya ka tuwing araw ng sahod. Pero pagdating ng pizza de peligro, nakakalungkot. Ganito ba ang cycle mo? Kontento na sa buwan ng sahod ng maraming OFW, pero hindi ka habang buhay OFW. Uuwi ka rin ng Pilipinas balang araw kaya habang may pagkakataon ka, maghandaan mo na ang future mo. Paano? Invest wisely. Maghanap ng side hustle. Dagdag kita habang nasa abroad ka. Magnegosyo. Pwedeng online business o small business sa Pinas kung may papagkatiwalaan ka. Masakit pero totoo. Hindi mo pwedeng iasa ang future mo sa pagiging OFW forever. Kaya umpisahan mo na ngayon para hindi maggulat sa hinaharap. Final question. Ano mga dahilan pa ang naisip mo kung bakit walang ipon ang ibang OFW? Comment mo na yan para makatulong din sa iba.